Ito talaga yung pinaka malupit at pinaka-god ng lahat ng inverter generator dito sa Pilipinas, ano. Kasi isipin nyo, itong generator na ito is 9,000 watts na generator na inverter. So wala kayong makikita ng ganyan sa Pilipinas ngayon, ano. Ito lang kasi ang pinakamalaking inverter na dito sa Pilipinas at hindi ito pangmasa. Ang presyo nito is talagang magandang araw mga ka-Best Buys, and for today's video tayo magpapadala ng ating Philking 9000 inverter silent generator sa Nueva Ecija. And without further ado mga ka-Best Buys, tara start na tayo. At dito nga sa ating panel display, makikita natin ang ating main switch. So on, ayan, kung makikita nyo, bigla siyang nag-flash yung mga figures dyan. So ito naman yung ating hours, running hours, andyan din po ang from the time na in-start natin siya, nandyan din po nagre-register. So ito, odometer na lang po yan. So kung mapapansin natin, 0-0 pa siya kasi hindi pa naman po siya tumakbo talaga ng ganong katagal. Pero may minutes na po yan na tumakbo, nag-registered na po yon. So ngayon, makikita lang natin kasi dito is just the hour working. And kung napansin ninyo, nag-shut off siya kasi hindi naman gumagana yung generator. So isa siya sa battery saving features ng generator na ito. Kahit na naka-on yung buong sistema or naka-on yung ating main switch, namamatay siya para makasave ng battery. At the same time mga ka-Best Buys, yung battery ng ating Philking 9000 is ito talaga yung pinaka malupit at pinaka-god ng lahat ng inverter generator dito sa Pilipinas, ano. Kasi isipin nyo, itong generator na ito is 9,000 watts na generator na inverter. So wala kayong makikita ng ganyan sa Pilipinas ngayon, ano. Ito lang kasi ang pinakamalaking inverter na dito sa Pilipinas at hindi ito pangmasa. Ang presyo nito is talagang pang merong kakayanan sa buhay. So, ang presyo nitong generator na to, mga ka-Best Buys, is 135,000. Ayan, so maagang na-disclose kagad natin yung presyo niya, ano. Para makita natin yung continuation ng ating discussion dito sa digital display niya. So, yung voltage niya is nandyan din, naka-flash. And at the same time, yung frequency. So, yung voltage natin is 220, syempre. Ito, 230. Yung frequency naman natin is 60. So, itong power naman is yung kilowatt consumption ng generator from the time na ginagamit siya. So, ngayon, since naka-steady siya, naka-idle siya ngayon, so 0-0 siya. So, let's move on. So, ito naman yung kanyang engine start and stop. So, itong engine switch para mabuksan yung linya, ma-charge up yung linya. So ito namang engine start is para mag-start and mag-stop. So unlike ng ating Philking 4200 na kailangan mong maghintay ng seconds para kapag umiilaw na tong kanyang paligid saka lang siya mag-start, ito hindi, talagang literal na ipipress mo na lang siya at wala ka nang ibang gagawin kundi maghintay na lang kung kailan siya mabubuhay. So ito naman ang ating LPG inlet. So dito natin i-connect yung ating LPG line. So may dalawa tayo dito na mode ng fuel. Ito yung kanyang dual fuel function, ano. So makikita natin yung kanyang fuel source, which is the gasoline and the LPG. So dito naman tayo sa kanyang parallel connection. So ayan, positive and negative, hindi dapat magkapalit. 9,500 ang max. Kapag ito po ay i-combine natin sa 9,500, so doble yung power niya, no. So ang rated power naman ito is 7,500. So pag dalawang ganito ang pinaandar natin at i-pair up natin, so magiging 15 kVA na napakalaking power niyon mga ka-Best Buys, ano. Can you imagine kung gaano kalaki yung 15 kVA? So meron po kami 15 kVA, almost 500 kilos yung timbang ng diesel generator. So ganoon siya kalaki. Compared sa dalawa nito, nako, 80 kilos lang po ang isa nito, kaya 160 lang ang kakalabasan ng 15 kVA. Pwede mo pang dalahin kahit saan kasi napaka-portable nito dahil meron siyang handlebar and wheels. So dito po ulit tayo sa kanyang panel, yung kanyang ATS, ano. So ang ating ATS po is 2, 4, 6, 7 pins. Ayan.
Ang kanya naman pong carbon monoxide sensor. Ayan. So, whenever na may mag-accumulate na carbon monoxide sa paligid, so kapag hindi na tolerable, mamamatay siya ng kusa, ano. Wow. So, ganun siya. Para hindi na siya makasama sa kanyang owner, dito pa lang sa paligid niya, na titrace siya na kagad kung hindi na maganda yung level ng carbon monoxide. Kaya mag-shut off siya para hindi na siya mag-continue supply or mag-continue combustion, para hindi na mag-accumulate pa o dumagdag pa yung atmospheric level or yung dami ng carbon monoxide sa paligid. So, nandito rin po ang kanyang 34 amperes breaker. Ayan. And ang kanyang grounding. So, nandito naman po ang DC breaker para sa ating 12 volts. Ang massive na 50 amperes RB type. So, kapag medyo malalaking load para hindi nagtitrip yung ating breaker, ang ating main breaker, dito tayo magkukonect kasi ito ay 50 amperes. So, napakalaki niyan mga ka-Best Buys. So, parang kaya niyang i-cater na yung isang buong kabahayanan. Usually kasi ang ating kabahayan is 60 amperes yung kanyang breaker eh. Ito 50 amperes naman. So medyo close na yan, no? Pero may 10 amperes sa difference. Medyo malaki pa rin naman yun. Pero almost tolerable na ng ating generator na to yung load na meron sa simpleng bahay. Kasi ang ating bahay naman, yung mga normal or yung usual na setup ng bahay sa Pilipinas is 60 amperes and 30 amperes lang. Pag less yung ating appliances, 30 amperes. Kapag naman medyo madami, 60. And kung medyo mataas yung load consumption ng ating bahay kasi madaming appliances, so umaabot yun ng mga 100. So dito naman po yung ating push start to reset. Halimbawa magkaroon ng malfunction, just press our push start and everything ay magre-reset na. And yung dalawang 30 amperes natin na output. Ayan. So, ayan po. Mayroon din siyang sari-sariling breaker, ano. And also, yung ating 2.1 and 1.0 USB. Kahit na napakalaki nito, mga ka-Best Buys, usually ang mga ganitong USB nasa maliliit lang na generator eh. Pero ito, kahit napakalaki, meron pa ring USB. So, pwede nating saksakan yan ng ating mga gadgets directly kasi ito naman ay inverter. Napaka ganda ng binabato nitong kuryente. So ito naman po yung ating general specification ng ating Philking 9000 IE2RA. So meron po siyang max power sa ating gasoline na 9.5 and rated power na 7.6. So sa kanya naman po LPG meron siyang max power na 7 kilowatt and 6.5 kilowatt naman para sa rated power. So ang voltage niya kahit ano pa po yung inyong maging fuel, it's either the gasoline or yung LPG, ang power output pa rin yan is 220. Yun nga lang, siyempre kapag kung mapapansin po ninyo, mas mababa talaga yung power na maibibigay kapag LPG yung ating panggatong. So ang rated amperes niya is 35.5 sa gasoline and 29.5 naman sa ating LPG. Ang rated frequency niya, kahit alin pa po ang gamitin nyo, it's either the LPG or the gasoline, it will be still at 60 Hz. So, yan po ang kanyang DC output, which is 12 volts in 8.3 ampere. Ayan po. And yung ating nga po palang gas cap or yung ating gas tank ay may 6.9 gallon or 26 liters na capacity. So, 87 octane ang minimum na requirement natin para sa gasoline. So, 87 is napakababa na po niya, no? So, usually nasa market natin ngayon is from 90 pataas. So, dito sa side panel naman mga ka-Best Buys, makikita natin yung ating remote control. Ayan. So, ang ating pong markings na Philking PK9000 IE2RA inverter, fully automatic, remote start, ATS. So, ang generator na ito mga ka-Best Buys is gasoline engine. So, ang kanya naman pong
oil ay 10W30, as much as possible ay synthetic. So nandito rin po sa side na to, makikita natin mga ka-best buys ang kanyang recoil start. Ayan. So medyo less naman na natin ito gagamitin kasi napakadami ng option na pwede nating buhayin itong generator nito. So yung kapag wala lang pong battery, saka lang po tayo gagamit ng recoil start, ano. So dito naman po sa likod, ayan. So yung kaating likod din sa naka-grill. So dito naman po sa side na to, makikita natin yung access para sa battery, oil, and spark plug. So silipin po natin yan. So dito naman sa taas, makikita natin yung quick startup instruction, ano, kapag siya ay binuhay natin sa pamamagitan ng LPG, ng gasoline, or gumamit po tayo ng recoil start, gumamit tayo ng remote or push start. So ayan po, everything is here. So quick stop, nandyan din po. Ayan, no. So pwede nating i-unplug or patayin sa remote or patayin sa starter, push start, or sa main switch patayin natin, or pwede rin dito sa fuel. So yan, napakadami ng option to choose from para lang mapatay itong generator na to, no. So ganun siya ka-safe talaga mga ka-best buys. So ito na nga po yung ating internals ng ating Philking 9000 inverter. So dito sa side na to, makikita natin yung kanyang cylinder, yung top cylinder niya, yung kanyang spark plug, yung kanyang battery. So nandito rin po yung kanyang carburetor, ang kanyang air filter, ang kanyang tangke. Nandito na rin mga ka-best buys yung kanyang fuel line at saka yung kanyang LPG line. So napakaganda ng setup nito ng mga ka-best buys. Kung mapansin nyo, tatlo siya. Isa, dalawa, at saka tatlo. Inlet, tapos yung papasok na linya papunta sa kanyang cylinder. Ayan. Ito naman ay intake. So dito naman tayo sa left panel niya. So sa left panel na to, dito natin nakikita yung kanyang manual start. So ito yan, nakadugtong. So yan, nakalabas. Ayan. So dito rin sa side na to, makikita natin yung LPG regulator natin. Ayan. So nakapasok siya sa loob. So kung mapapansin nyo, may malaki dito na kung ano na bakal. May plastic na nakatungtong sa kanya o nakapatong. So yan po yung muffler natin para ma-isolate yung init sa loob ng makina, no? So napakagandang features yan mga ka-best buys kasi syempre kung ma-isolate natin yung init, so lesser yung init na mag-accumulate dito sa may inverter at saka sa the rest of the assembly. So dito rin makikita natin yung kanyang oil inlet. So silipin natin. Ang recommended oil level natin dito is dapat nandyan sa mismong tip ng ating generator or ng ating engine. So according to the manual, 1.1 liter of 10W30 oil ang requirement nito. Pero sa 1 liter naman is po pwede na dahil hindi rin naman siya masyadong ganun kalaki yung diferensya, no? So pwede na siya sa 1 liter para mas maka-less tayo. Pero if you desire to have it 1.1, mas okay po yun. Yun nga lang, syempre may mga butal pa. Okay, so sarado na po natin ito, and without further ado mga ka-best buys, mag-run na tayo ng ating genset para sa loading and how to start this generator in vehicle start, electric start, automatic, and remote. Okay. So ito naman yung tools na meron yung ating Philking 9000 inverter. So ang kanyang parallel cable. So we don't need a parallel kit. Ang kailangan lang natin is parallel cable. Since meron na siya dito na 50 amperes na kanyang output, so we do not need nung ating kit na kayang i-accommodate yung mas malaki sa 30 amperes. So itong cable na yon,
ito, gagamitin na lang natin to, i-prepare natin to another Pilking 9000 to produce 15 kVA na rated power. So nandito na rin po yung ating oil funnel, yung ating basic tools na spark plug remover, and yung screwdriver natin na reversible. So ito naman is yung knob para dito sa ating ATS para mag manual turn tayo. So ito yan sa loob. Pakita ko na lang din sa inyo. Kasi nga ito ay may kasamang mechanical na transfer. Ayan. So ano natin yan, isusuksok lang natin yan dito para i-mechanical turn natin. Ayan. So ganyan, palipat, papunta dito sa kabila. Ayan o. Nakamatik kasi saya kaya ayaw eh. Yan. Ayan. So, yan yung pang twist kasi hindi yan madaling iikot. Meron siyang resistance. Pero kapag sa automatic nga, so siya na mismo yung lumiliko dito sa kanan at sa kaliwa para mag-transfer ng source. So, from generator to main power. Yan, and then ano pa ba yung meron dito? So syempre nandito yung kanyang dalawang 30 amperes na male plug. Ayan, so yung na-test natin sa ating ATS. So meron pang isang remaining pang reserve, and also syempre yung ating 50 amperes na RB type. So pag medyo malakihan na, ito na yung gagamitin natin dito siya naka plug. Ayan. So para hindi na kayo mangamba kung saan kayo maghahanap ng RB plug. So ito na mismo yon. Meron din siyang battery charger. Ayan. So dito naman siya i-connect. Ayan. So everything nandito na talaga sa generator na to. Wala na tayong hahanapin pa, no? Wow. Okay. So start na natin yung ating generator. After seeing these tools, and pwede na tayo mag-start. Unahin muna natin syempre yung paraan ng pag-i-start ng generator na to. So simulan muna natin sa starting by using our push start. So naka-on na siya. Mamimili tayo ngayon ng source, if LPG or gasoline. So piliin siguro natin yung LPG. Buksan natin yung tangke. And then push start natin. Yun. Napakatahimik. Wow. Alam nyo mga ka-Best Buys, ang laki-laki ng generator na to, pero napakapino niya namang tumunog. Ayan, so by push start, and kapag papatayin natin, ganun lang din naman. Okay? So ano pa ba yung ibang option para buhayin ang ating generator? So sa pamamagitan naman ng ating remote start. So ayan. I-on lang natin, single press. Wala tayong battery. Oh shit! Oh shit! Walang battery ito. Mukhang walang battery. Buti na na-check natin. Walang umiilaw oh. Okay, so palitan natin ito ng battery. So yan nga mga ka-Best Buys, yung mga ganitong scenario, so kailangan talaga before natin maipadala sa ating mga kliyente, ma-check natin lahat para hindi naman tayo mapahiya sa kliyente natin. Perfect. So yung mga ganito kasi kamamahal na generator and ganito ka-sophisticated, so kailangan ma-receive din ng client natin yung the best na setup ng generator. Wow. Para hindi naman sila lugi, So, ito na nga, pinalitan na natin yung ating remote, yung battery niya. So, ito po yung kanyang batteries. 2 piraso ng 3 volts. So, magiging 6 volts siya. Okay. So, ito na po yung resulta ng pagpalit natin ng battery.
And mga ka-best buys, i-dispose po natin ito ng properly at ilayo po natin sa mga bata dahil napakadelikado nito kapag ito ay nalanok ng mga bata. So ito din po ay maaaring maging cause ng sunog kapag hindi siya na properly dispose. Mag-iingat po tayo dyan sa mga batteries na yan. As much as possible, kung i-stock natin sa bahay, dapat ay naka-sealed and malayo sa mga bata. Kapag open na yung batteries, dapat i-dispose na agad. Okay? So ngayon, i-test natin yung ating generator or yung remote natin kung gagana yung ating generator. And diretso load test na po tayo. Ano? Wala, kulang. Yan. Okay. So off natin. Off natin mga ka-best buys. Okay, namatay si generator. I-on uli natin. Ayan. So kapag medyo mainit na kasi yung generator natin at in-start din kaagad natin, mga dalawang start yan bago mabuhay. Yan, tulad yan. So ikalawang trial siya bago mabubuhay kasi nagcho-choke yan eh. Ang susunod natin is manual start or recoil start. So hilahin mo dyan, well. Isang hila lang. And then off natin. And then next, gamitin naman natin ng ATS. Gamitin natin yung ATS. Hintayin lang natin yung ating main source para kunwari pag nag-brown out, makikita natin na mag-automatic siya. Ang gagawin muna natin is set natin ng auto yung ating ATS para buhayin nyo yung generator natin. Ano? So tulad dito, naka-standby lang yung ating generator. Merong ilaw yung ating bahay. Ayan. May ilaw yung ating bahay. Naka-standby lang yung generator. And naka-release ang ating emergency stop. Kasi kapag yan ay naka-off din yung battery, hindi mabubuhay yung generator. So kahit na nakababad yung ating generator o yung battery natin ng mahabang panahon, huwag kayong mag-alala dahil nagcha-charge yung ating generator. Hindi siya malolobat kasi china-charge siya ng ating ATS. Ano? So ngayon, i-simulate natin na mawawala ng kuryente yung ating generator. And dapat mabuhay ng kusa yung ating generator kapag nawala ng kuryente. So ito po yun ha. Ito po yung ating ilaw kunwari o yung ating load. Huhugutin po natin. Ayan. So ngayon yung battery na lang yung naiwan na buhay. Yung generator natin dapat ay mag-trigger na mabuhay siya. Ayun, nabuhay na nga siya. Ayun na. So ganun ang setup mga ka-best buys, ano? Sipin nyo yan. Ngayon mga ka-best buys, hintayin nyo yung pagpasok ng kuryente dito sa ating load or sa bahay natin. So ito yung isang dahilan kung bakit mo bibilin yung generator na to. Dahil halimbawa meron kang mga loads na hindi pwedeng mawala ng power supply. So kailangan mo ng automatic na generator na magpa-power up whenever mawala ng kuryente. So ito na yon. So ano ba yung mga halimbawa ng mga appliances natin na kailangan lagi ng may kuryente? So halimbawa nga is yung mga aeration natin. Ayun, nagkaroon na. Yung mga aeration natin or yung mga isda natin na nangangailangan ng continuous aeration. O ayan, mga ka-best buys. Para hindi nawawala ng kuryente yung inyong mga aeration, yung inyong mga pump, dapat naka-ATS kayo. Or ano po ba, yung mga frozen goods natin na hindi dapat nawawala ng kuryente. Ano pa? Yung mga internet services natin na kailangan lagi may power para lagi may internet. Ano pa? Yung mga matatanda po natin, nga pala, syempre,
isama na rin natin sila dun sa mga magbe-benefit dito sa ating ATS. Kasi kung may matanda po tayo naiiwan sa bahay, hindi na sila makakapag-operate pa. So sa ganon, kapag may mga ATS na ganito, yung generator na mismo ay mabubuhay at kusang mamamatay. So less hassle na yun sa kanila. So ano pa ba? Yung mga asawa natin na buntis or mga babae na naiiwan din sa bahay. So napaka halaga ng may ATS kasi wala na silang gagawin kundi maghintay na lang sila ng power na manggagaling sa generator since mabubuhay din naman siya at mamamatay din naman siya ng kusa. So marami pang application ng ATS mga ka-Best Buys, ano? So ito lang yung mga hinighlight natin kasi ito yung most common. Pero sigurado ako may mga iba pang mga pangangailangan kayo ng kuryente na kapag wala kayo, dapat meron siyang naka-backup power na automatic siya nabubuhay, automatic din siyang mamamatay. So ito na yung mga ka-Best Buys. O nga pala mga ka-Best Buys, yung ating ATS nga pala is 100 amperes, ano, napakalaki niyan. So napaka heavy duty niyan. Paired talaga siya sa ating heavy duty rin na generator. Wow. Okay? So ngayon naman mga ka-Best Buys, since nakita nyo na nag-start siya, ang isa-simulate naman natin ngayon is what if bumalik na yung power ng ating Meralco. So isasaksak natin ito mga ka-Best Buys to signify na bumalik na yung kuryente ng ating co-op. O ayun, namatay na siya. Nag-switching na agad. So ibig sabihin, meron ng kuryente. Ang naka-priority kasi is yung kuryente ng ating Meralco. So whenever na bumalik na si power ng Meralco, ayan, mag-switch na siya kaagad sa Meralco. Ito namang si generator, hindi naman siya kaagad mamamatay kasi magko-cool down muna siya. So, ang cooldown period nito ay sa abot ng mga 2 to 4 minutes bago siya mamatay. So, para maprotektahan yung sarili niya, para mapalamig yung generator bago siya mamatay or yung engine, so, hindi kagad siya right on mamamatay. And also, another thing, kapag hindi na mamatay na ganyan, baka kasi nagkaroon lang ng surge or hindi ka agad nagdire-diretso yung supply ng ating Meralco. So may pagkakataon pa na makapag-switch pa uli yung ating kuryente from Meralco uli to ating generator, yung ATS natin, para makapagbigay uli ng power. Kasi kung mamamatay ka agad yung ating generator, maghihintay pa uli tayo na mabuhay yung generator at saka uli tayo magkakaroon ng kuryente. So kapag yung, 'di ba, minsan kumukurap lang yung ating power tapos mawawala rin agad. So ito rin yung isang kagandahan kapag hindi ganoon kabilis na mamatay yung ating generator. So ayan mga ka-Best Buys, 4 minutes running na siya. 4 minutes running. Ayun. So more or less 2 minutes lang siya bago siya tuluyang namatay. So stable na, ibig sabihin yung supply ng ating Meralco. Ngayon naman mga ka-Best Buys, mag-actual load test tayo para malaman natin kung ilan ba yung kukonsumuhin ng ating mga loads dito sa aming bahay. So dito sa aming bahay ay meron akong electric motor, meron akong 2.5 horsepower na aircon, 1 horsepower na conventional aircon, and silipin natin kung ano o ilan yung load na nagagamit natin or ilang kilowatt yung nagagamit natin na load sa bahay namin. So, start tayo ulit. Test na natin yung load, no, ng ating bahay. Silipin natin yung consumption ng ating kabahayan. Okay, naka-eco on pa rin tayo. Low idle. Ayan. And then, silipin natin yung load ng ating bahay. Ayan, silipin natin yung load. So ngayon, wala pa dapat ito. Okay, wala pa. Kasi hindi pa nakapasok tayo, hindi pa tayo nakakapasok sa loob ng ating linya. Okay? So ngayon, papasok tayo sa linya
i-on natin yung changeover switch sa loob. Aalamin natin yung load. Okay? Ayun mga ka-best buys, yung ating changeover switch, ano, kung mapapansin niyo, may load, may ilaw yung sa right side, yung reserve power, which is yung generator. Tapos yung sa kaliwa naman is yung ating main line or yung ating grid. So ang kinukunan natin ngayon is yung ating grid line, kaya dalawa yung ilaw sa kaliwa. Yung ating generator naman is may power yung linya pero hindi natin kinukunan, kaya isa lang yung ilaw niyan. Ngayon i-manually switch natin yan sa reserve power. Ayan. So busted na yung ilaw natin dito sa reserve power. Pero ngayon, kumukuha na tayo ng power sa generator natin. Okay? So, silipin natin ngayon yung load ng ating generator. So ngayon, may reading na siya, no? 0.55. Kakargahan naman natin siya ngayon ng aircon na dalawa, yung ating 1.5 at saka yung ating 2 horsepower. Ayan, mag-open na siya. Tapos silipin din natin. Ayan, mag-open na yan. Silipin natin yung kung buhay ba yung ating ref. Oops, hindi pa siya nabubuhay. Bumubelo pa. Ayan. Buhay na siya. Medyo humarap na rin yung ating generator sa labas. Sabayan na natin ng electric motor. So yung electric motor natin mga ka-best buys, ito ay 1 horsepower. Tingnan nyo mga ka-best buys, 10.9, 11, tumataas pa. Ayan. So ito yung ating isang palatandaan ng kanyang consumption, pero meron din naman dito sa kilowatt niya. Ito kilowatt nung yan, 2.5 kilowatt na yung nakukonsumo natin. So ang open dyan is electric motor na 1 horsepower and 2.5 horsepower na inverter, aircon, at isang ref. So, subukan natin buhayin yung 1 horsepower pa na aircon. Subukan natin hanapin yung remote kung makikita natin yung remote kasi nawawala yung remote niya. Oh shit! Oh shit! So mga ka-best buys, dito pa lang makikita na natin, no? 2.7 lang yung konsumo ng ating bahay considering na loaded na siya. Kahit pa magdagdag pa ulit tayo dyan ng 2.5 horsepower na aircon, palagay ko kayang-kaya pa rin yan. Kasi 2.7 lang siya eh. Ang maximum power nito na running is 7.5. Pero ngayon ang nakukonsumo niya pa lang is 2.8, 2.9. So medyo malayo pa sa kanyang 100% na load. Not even kalahati ng kanyang rated power. Parang tumataas pa siya kasi bumibelo siguro yung ating aircon. Okay, hanap pa tayo ng pwede pa natin pagganahin mga ka-best buys. Ulan na dito sa loob. Sarado natin. Sana.
Ayan. So, hanap pa tayo ng pwede natin load. Palagay yung ref, umano na rin siya, kumik-in. Kaya siya pumalo na 3. Uy, wala pa rin. Medyo may delay kasi itong inverter, kaya maya-maya pa siguro ito mag-delay. So, ano po ba pwede natin buhayin? Fryer. Ito, mga ka-Best Buys, kaya rin itong buhayin yan. Ito naman po yung power niya, ang requirement itong power is 1,400. So medyo malalakas na po ito. Pero still, kaya pa rin ito ng ating generator. Kung gusto nyo talaga na ma-maximize or magamit lahat ng power ng ating generator ng 7.5, napakalaki ng mga ka-Best Buys. Tulad dito, kapag heating appliance, medyo malakas lang siyang kumonsumo kumpara sa mga regular na appliances natin. Hanap pa tayo ng ibang pwede natin buhayin. So lagyan natin ang electric fan. Lagay na agad natin sa number 3. Ano pa ba kung pwede natin buhayin? So wala kasi tayo bubuhayin dito. Wala naman tayong ipa-fry kaya hindi siya advisable na buhayin. So hanap tayo sa labas. So electric fan ulit. Ayan, nagiging nasa number 3. Ang rice cooker natin. So, ang rice cooker naman natin, hindi natin kung walang laman Mahirap po luto ng walang laman. Ito. Mag-init tayo ka-Best Buys ng ating tubig. So, ito po ay yan, akong sisilip. 1,000 watts. Malakas to. So, mag-testing tayo. So 1,000 watts. So parang nagpahinga naman yung ating electric motor, no? Mukhang napuno yung tangke. Grabe mga ka-Best Buys, alam nyo, 4,200 lang yung ginagamit namin na generator dito sa pagpapanda ng buong bahay na to. Kaya I don't think imposibleng hindi kakayanan ng generator natin na ito, O ayan, working pa rin yung ating aircon at 20. Tingnan natin kung makikita natin yung remote. Nakita mo na ba yung remote? Naku, wala pala. Hindi natin mabubuhay yung 1 horsepower natin. So wala tayong choice. Sagad na yung load na meron sa atin. Wala, nabuhay na nga. Ayan. Napakalit lang din naman kasi ng ref. Halos hindi nga pinapansin yung ref Tingnan natin kung ilan na. Baba pa. 3.6 lang. Ayan. Halos wala na tayong magamit na load. Lahat nandito na. Wala na. Ito na lang tayo kain natin. Maraming salamat sa pagtangkilik sa Best Buys Mindoro mga ka-Best Buys at sa ating kliyente dyan sa Nueva Ecija at si Sir Hero. Para naman po sa ating mga kliyente dyan sa Bulacan na meron na po tayong showroom dyan sa San Miguel, Bulacan, ay contact na lang po yung number na mag-flash sa inyong screen at sasagutin po kayo ng Engineer Franco. Maraming salamat mga ka-Best Buys sa pagtangkilik sa Best Buys Mindoro and mag-ingat po tayo palagi.